Muli po pagbati ng isang magandang hapon sa ating lahat. Consistent na ako hapon na. Okay. At tunay nga napakabuti ng Diyos na niloob niya na nandito tayong lahat. At pagbati din sa mga tumutunghay sa amin sa aming Facebook page. Napakabuti nga ng Panginoon dahil sa kalooban niya ay nakapagtipon tayo ng regular dito dahil ang bagyo ay hindi dumaan sa ating lugar. No? Hindi sa natutuwa tayo na ibang nating mga kababayan ay maaaring nagdudusa ngayon at nawa ipatuloy natin silang ipanalangin sa bagyong ito na sila man ay makaiwas sa trahedya o sa matinding mga pinsala. At tayo nga ngayon ay nasa ikalabing pito na ng Nobyembre. 2 linggo na lang at magtatapos na naman ang buwan na ito. At alam natin, yung susunod na buwan ang hinihintay ng karamihan sa Pilipinas dahil dyan ay pinagdiriwang ang tinatawag nating Pasko. At pag sinabing Disyembre, ay papasok na dyan ang mga Christmas bonus. Ano, yung tinatawag na Christmas bonus, 13th month pay, minsan yung iba 14th month pay, tumatawa si Aina, siguro malaki ang bonus ni Aina. Ano? So binigyan lang kita Aina, no? But seriously speaking, ay tunay nga, ito ay malaking pagpapala. At minsan, maririnig natin, karamihan, lalo mga bata, ang inaasahan kong gift o regalo ay ganito. At alam natin, pag sinabing regalo, ito ay hindi hinihingi. Diba? Ito ay ibinibigay ng kusa ng giver o ng donor o ng benefactor. At yan nga ang nakakalungkot sa panahon ngayon, puro nanghihingi ng regalo o ng kaloob. At yan ang kaibahan pagdating sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing kaloob, ito ay ibinibigay ng kusa ng ating Diyos. At yan nga ang nakita natin sa maraming talata o maraming kabanata sa banal na kasulatan. Sa ating ang tinatalakay dito sa 12 kabanata ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ay yan ang tutunghayan natin ngayong hapon. Nabanggit ko doon sa mga nauna nating mensahe na kaya ko kinatha ang mensahe, ang seryeng ito, na ito ay magtatapusin natin ngayong hapon, ay dahil tayo ay nagdiriwang ng ating ika-43 anibersaryo ng ating iglesia. At hindi kaila na ito ay hindi maikling panahon. Maraming ginugol, maraming pinagdaanan ng Grace Baptist Church noong nagdaan 43 years. At gaya ng mga pinagdaanan ng mga iglesia noong panahon pa mang yon, ay hindi kaila na maraming hamon. At marami pang hamon tayong haharapin sa loloobin ng Diyos na patatagalin pa niya ang ating iglesia. At dito nga, sa binasa nga natin, mga natunghayan natin dun sa aklat, dun sa sulat ni Apostol Pablo, dun sa 12 kabanata. At ngayon po ay tatapusin natin yung passage na yon. Muli, babasahin natin ang talata 3 hanggang 8, bagamat ang focus natin ngayong hapon ay ang talata 6 hanggang 8 lamang. Muli po, samahan niyo po ako sa aklat ng Roma at sa 12 kabanata at babasahin natin ang talata 3 hanggang 8. Romans 12 verses 6 to 8. Sinasabi po dito, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinoan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo, talata 6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa pagtuturo. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin
ay may kasiglahan. Ito po pinagpalang salita ng ating Diyos. Natunghayan na natin sa dalawang nakaraang mensahe na aking ibinigay sa inyo, kung saan sa simula pa lamang ng kabanatang ito ay ang panawagan ng pagpapasakop ng diwa ng isang mananampalataya sa katuruan at biyaya ng Diyos. Malinaw ang naging pasimula ni Apostol Pablo na ito na siya na may otoridad bilang isang apostol ay nakakapagpangaral lamang dahil sa biyayang iginawad sa kanya. At malinaw na ang pagpapasakop ng diwa natin ay nagbubunga sa hindi pagmamataas natin sa kalagitnaan natin sa ating mga kapatiran. At ito nga ay nagbibigay din sa atin ng kagalakan, ng kakontentuhan dahil sa sukat ng pananampalataya, dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Nakita rin natin doon sa ikalawang mensahe na ang bawat miyembro ng iglesia ay kabahagi ng iisang katawan, kung saan ang bawat miyembro ay hindi lang mahalaga, ngunit kailangan at maging tapat sa tungkulin na ibinigay sa Kanya. At tayo ay sumusunod lamang sa ating Panginoong Hesus bilang tanging ulo. At ngayon, sa huling yugto ng pagdurugtong ni Apostol Pablo, sa passage na ito, ay makikita natin ang pagbabanggit niya ng mga kaloob na iginawad sa mga mananampalataya. Kung titingnan natin, ay merong 7 kaloob ang binanggit si Apostol Pablo dito. Hindi ito nangangahulugan na ito lamang mga kaloob na ito ang meron ang mga kapatiran sa iglesia. Ngunit kung sisuriin nga natin mabuti, sa 7 ito, maaari nating igrupo to o merong 2 lupon ng mga kaloob na ito na ating tutunghayan ngayong hapon. Ang una nga ay tila nakasentro sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yan ang makikita natin sa talata 6 hanggang 8 or 8a, ang sinasabi, yung propesya o prophecy, ang paglilingkod o service or ministry, ang pagtuturo o teaching, ang pangangaral at exhortation. Yung 4 na yon, yun yung isang lupon o yung isang sphere ng mga kaloob na ito. At yung pangalawa naman ay sumasaklaw patungkol sa kabutihang loob. At yun nga ay patungkol sa benevolence. Doon sa 8b, C and D, makikita natin mamaya na yon ay nagpapatungkol sa mga gawa by way of benevolence. At dito, gaya ng sinabi ko nga, hindi lamang itong 7 to. Pero makikita natin kung bakit ito ang hinalaw, bakit ito ang sinabi ni Apostol Pablo. At ngayong hapon, base dito ay ito ang mensaheng nais kong ibigay sa inyo. Ang pangunahing layunin ng mga kaloob ng Diyos ay ipakalat ang Ebanghelyo, katuwang ang paglilingkod na may kabutihang loob. Ulitin ko, ang pangunahing layunin ng mga kaloob ng Diyos ay ipakalat ang Ebanghelyo, katuwang ang paglilingkod ng may kabutihang loob. Gaya ng binanggit ko kanina, nabanggit ko do sa mga 2 naunang mensahe ang pangunahing layunin ni Apostol Pablo. Bakit niya sinulat to after ng chapters 1 to 11, na saan puro doktrina ang kanyang tinalakay. Sa chapter 12, sinimula niyang hamunin ang mga taga-Roma na kailangan ng ipamuhay niyo ngayon ang mga natutunan niyo. Dahil nakita niya ang banta ng pagkakahati-hati sa iglesia ng taga-Roma, dahil sila ay composed ng karamihan ng mga hentil, ng mananampalataya at ng mga Hudyo. Dahil nakita na nga ni Apostol Pablo, yun ang nangyayari doon sa iglesia ng Corinto. Kaya nung sinabi niya to, kayo ng mga mananampalataya na, ito na dapat ang gawin nyo. At nung tinuro na nga niya, yung mula sa verses 3 to 5, ngayon ay dahil yung hindi pagmamataas na yan, yung pag-iisang katawan, ay dahil biniyayaan ng bawat isa ng kaloob. At yan nga, ang makikita natin, malinaw na ang paglilingkod sa bawat isa ay dahil lamang sa kaloob na ginawad sa bawat isang miyembro ng iglesia. At ito ay dapat gamitin ng matapat o ng may katapatan. At sa binasa natin ito, ay makikita natin nakita natin kung paano inilahad ni Apostol Pablo ang ilan
ngunit napakahalagang mga kaloob. Uulitin ko ha, hindi lamang itong 7 ito ang kaloob, pero napakahalaga ng mga kaloob na ito. At dito, may 2 katotohanan tayong makikita sa larangan ng paglilingkod. Una, inuuna ang mandato ng pag-iebanghelyo. Ulitin ko, inuuna ang mandato ng pag-iebanghelyo. At ang ikalawa, sinasabayan ng paglilingkod ng may kabutihang loob. Sinasabayan ng paglilingkod ng may kabutihang loob o yung tinatawag nating benevolence. Doon sa unang katotohanan na inuuna ang mandato ng pag-iebanghelyo, binanggit ko kanina sa binasa natin ay tila 2 sphere. Yung una, yung first 4 na kaloob, yung first 4 gifts, prophecy, ministry, exhortation, at saka yung teaching, yun yung first 4. At yung pangalawa ay yung benevolence. Hindi natin, gaya ng sinabi ko, hindi lamang itong 7 ito. Dahil kung titingnan natin dun sa unang Korinto na binanggit ko na nakarang mensahe, dun sa 1 Corinthians 12, verses 8 to 10, ay 9 na kaloob ang binanggit ni Apostol Pablo doon. So, ibig sabihin ba noon, inconsistent si Apostol Pablo? Of course, hindi. At gayon din man, sa parehong kabanata, doon naman sa verses 28-29, yun din ang sinabi niya, hindi lamang 7 ang kanyang sinabing kaloob. Ngunit pagdating naman sa Efeso, sa Ephesians 4:11, ay 4 hanggang 5 lamang ang binanggit niyang kaloob. So, kung titignan natin, hindi fix ang dami ng kaloob ng binibigay ng Diyos. Doon nga sa Ephesians 4:11, pag sinabi doon yun yung teachers and elders and teachers, isa lamang yon. Dahil ang pastor ay kailangang magturo, kaya siya classify na 4 lang. Hindi sinasabi din dito na mas nakakataas o nakahihigit ang mga kaloob na ito doon sa mga ibang kaloob na ginawad sa iglesia. Ngunit doon sa una, ano yung binanggit niya doon sa verse 6? Yun ay ang propesiya. Bakit kaya inuna ni Apostol Pablo ang pagbanggit sa propesiya? At yan, pagdating naman, kung papansinin ninyo, doon sa Ephesians 4:11, pangalawa lamang siya kasunod ng apostol. Siguro sa mga pilosopo, kasabihin yan, ang gulo ng ebanghelyo nyo. Pero ito ang sinasabi, ang alam natin, ang propesiya ay nahinto na pagkatapos pumanaw ang mga apostol. Malinaw yan na itinuro na sa atin na maraming beses dito sa pulpito or sa Sunday school ng ating pastor. Ang natira sa atin ay ang nakasulat na apostolic writings or scriptures na kung tawagin natin, at ito ang pinagbabasihan natin ng revelation o yung word ng God. Ito ang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw. At dahil nga, alam natin, yung mga apostol ay kinasihan ng Panginoong Hesus, sila ang mga testigo, nakita nila kung ano yung pangangaral ng Ebanghelyo, at sa pangunguna ng Banal na Espiritu, when they were inspired to write the apostolic writings, yan na ngayon yung prophecy. Wala nang karagdagan dyan. Ngunit, balikan natin sa Old Testament. Pag sinabing mga propeta, propesiya, ano ba ang meron sila? Sila ang tinuturing na kataas-taasang agents ng revelation. Di ba? Nakita natin yan. Sa iba't ibang mode ng pagpapahayag ng Diyos sa tao, kay Moses, it was by way of direct speaking. Kinakausap siya ng diretsyo ng Diyos. Pero sa ibang mga propeta, ay sa pamamagitan ng dreams, or sa pamamagitan ng anghel, or sa pamamagitan ng vision. Like for example, kay Elijah, kay Daniel, kay Jeremiah. At sila ang umiintindi kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yun ang tungkulin ng mga propeta doon sa Lumang Tipan. Pagdating sa Bagong Tipan or New Testament, ang itinuturing na katapat o counterpart ng mga propeta sa Old Testament ay ang mga apostol. So, ano ang pinapakita rito? Merong parity o merong pagkapantay-pantay ngayon ang mga propeta ng Old Testament at saka ng New Testament. Dahil ang tungkulin nila ay unawain, intindihin, at i-relay ang mensahe ng Panginoong Diyos na sila ang binigyan ng kapangyarihan. Yan ang tungkulin nila.
Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang komentary, ginamit ni Apostol Pablo ang kaloob ng propesiya upang ipakita na ang tungkulin ng mga propeta o ay unawain o i-interpret ang salita ng Diyos gaya ng ginawa ng mga propeta sa Old Testament. So malinaw, Kaya itong inuna ni Apostol Pablo doon sa talata 6. Sa madaling salita, sila ay hindi simpleng nanghuhula, hindi foretelling. Iba ha? Sila ay foretelling. Foretelling. Magkakaiba yon. Pag sinabing foretelling, maaring prediction. Alam naman natin may prediction din. Pero pag sinabing foretelling, it is guaranteed to happen dahil lang galing yun sa Diyos. Yun ang tungkulin ng mga propeta. At nakita natin yan, makikita natin ang kahalagahan yan sa propesiya mula pa doon sa aklat ni Joel, doon sa Old Testament. Sa Joel 2:28 na natuloy doon sa New Testament sa Acts 2 verse 16-17. By way, yung sinabi ni Apostol Pedro, sabi nga doon sa kay Joel, ito sinasabi niya, at mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. So ibig sabihin, kung ano ang ginagawa ng mga propeta nung first century, yung New Testament time, ay magpapatuloy hanggang ngayon sa pag-unawa at paglilahad dito sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos. Yan, kaya yun yung inuna ni Apostol Pablo. Ang mga propeta sa Bagong Tipan ay biniyayaan para pag-aralan at unawain din ang nilahad ng salita ng Diyos dahil din sa katotohanan na sila ay kasunod ng mga apostol bilang kabahagi sa iglesyang tinayo ni Kristo. Yan ang sinabi kanina sa doon sa Ephesians 4:11, first apostles then prophets, at maging sa Ephesians 2:20, yan din ang sinabi. So, makikita natin ang pangunguna ng apostol na ngayon, hindi na yung mga propeta. At sinabi rin, meron ding ebangelista, may pastor at guro. Dadagdagan ko, ang apostol na binabanggit dito ay hindi lamang yung 12 special apostles. Alam natin, there were the 12 special apostles, kasama pa si Judas Iscariot doon, though eventually pinalitan siya ni Matthias, At alam natin, ang last of the apostles ay si Apostol Pablo dahil sila ang direct na inappoint ni Kristo. Ngunit ang pinapakita rito, itong mga apostol na to, nung nangangaral sila ng salita ng Diyos, ay kasama nila ang buong iglesia. So, in essence, ang bawat miyembro ay apostol din na may tungkulin na ipangaral ang ebanghelyo. Sa kapanahuran ngayon or in contemporary terms, ang isang propeta ay isang guro o preacher na siyang itinalagang pag-aralan, unawain at ilahad ang mensahe ng Diyos. We have the preachers right now, but you as individual members have a duty to preach the gospel. Hindi kailangan kasing lalim ng pagpapahayag ng mga ministro ng salita o ng mga preacher ng salita. Ngunit kaya yan ang inuna ni Apostol Pablo. Meron tayong tungkulin na ipahayag ang salita. So malinaw sa kalahatang to, ang sinasabi, ang pangangaral ng ebanghelyo ang nangingibabaw na diwa sa paggamit ng kaloob ng bawat miyembro ng iglesia. Yan yung sinasabi ko. Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo, kaya niya inuuna yun yung first 4, prophecy, ministry, teaching, and exhortation. Kung ungkotin lang natin ng konti, dun sa verse 7a, yun yung ministry. Pagdating dito sa ministry na to, yung paglilingkod, yan ay patungkol dun, alam natin, pag sinabing paglilingkod, ministry,
yan ay nagpapatungkol sa mga diakono or diaconal duties ng bawat kapatiran. Hindi mo kailangan maging diakono para makapaglingkod. Alam natin, narinig natin maraming beses, pag sinabing deacon or diaconal function is to serve tables, meaning to do the not lower job but the other jobs para suportahan pa rin ang pagpapahayag ng ebanghelyo. Di ba? Kaya tayo meron mga diakono. Bagamat meron naman diakono, si Philip, doon sa Acts, na nagpahayag ng salita ng Diyos, but in general, the diaconal functions are very important para yung pagbibigay ng emphasis pa rin sa ebanghelyo ay hindi maantala. Kaya yan sinama ni Apostol Pablo doon sa isang lupon. At doon din man, doon sa verse 7b, ay yung mga nagtuturo, yung teaching, at nangangaral, yung exhortation. So ganun pa rin, yung nagtuturo, yung teaching pertains doon sa gospel, doon sa salita ng Diyos, at maging doon sa exhortation. Alam natin, pag sinabing exhortation, kung ang teaching, ang preaching, ay ang inuuna ay yung diwa ng tao. Pero pagdating sa exhortation, it now zeroes in on the heart of the recipient. Yun ang medyo pagkakaiba nila, yung exhortation. Kaya nga tayo, pag nagpe-prayer meeting tayo, meron tayong mensahe, meron tayong word of exhortation. It doesn't intend na yung diwa lang natin ang mapukaw, kundi it now targets yung ating puso. Dahil dapat nag-agree ang ating diwa at ating puso para maintindihan natin kung ano ang salita ng Diyos. Sabi nga ni John Murray, sa kanyang komentaryo, kung ang pagtuturo ay nakatuon sa pangunawa, yun yung understanding, ang exhortation ay nakasentro naman sa pangangaral sa puso, sa budhi o konsensya at kalooban. Yan, malinaw, Yung difference ng teaching is in the mind, to wake up the mind, to challenge the mind, to mold the mind, but exhortation now targets the heart. Kailangan maunawaan niya ngayon kung ano yung katuruan. Ang pagsasama ng dalawang aspetong ito, sabi pa rin ni Murray, ng ministeryo ng salita ay kinakailangan. Yan ang sinabi sa 1 Timothy chapter 4, verses 13, at sa Titus 1, verse 9. At again, dagdag pa ni Murray, ang propesiya ay sinasabing nagmiministeryo ng pangangaral, gayon din ng pagpapatibay at kaaliwan sa mga nakakarinig nito. So yun, napakaganda, Kaya nakita natin kung bakit pinagsama-sama ni Apostol Pablo itong apat na kaloob na ito dahil hindi dapat sila pinaghihiwalay. Kung ang unang binanggit niya, kailangan ipasakop niyo ang inyong diwa, pahubog niyo sa salita ng Diyos, ngayon isama niyo na ang puso niyo, ang kalooban niyo, ang konsensya niyo sa pamamagitan ng exhortation. So, sa kabuuan nitong apat na mga kaloob na ito, ay walang duda na ang pangangaral ng salita ang binibigyang diin ng mga halagang dapat pagtuunan ng paggamit ng mga kaloob sa iglesia. So, napakalinaw. Kung titingnan natin ang journey ni Jesus, ang journey ng mga apostles, what preoccupied yung kanilang journey? It's preaching the gospel. At yun ang dahilan kung bakit nandito ang iglesia. Hindi na natin issue kung gaano karami o sino-sino ang nagiging bunga ng pag-iebanghelyo. Malinaw na yan sa mga narinig natin na maraming preachings. Gaya nung isinyer ko sa inyo, pinis ko sa inyo parable of the sower. We just have to do our duty na ipangaral and let God do the bearing of the fruits. Ngunit nakakalungkot pa rin, alam natin na maraming iglesia sa panahon ngayon ang hindi binibigyan ng tapat na pagtutuon ang pangangaral ng salita. Marami ako nakausap lang dyan. Sabi nga nila, bakit kailangan paghandaan mo ang salita ng Diyos? Bakit kailangan mo 1 week? Sabi ko, sa totoo lang, madaling i-preach ang kung wala ako dyan, kung wala nang maisip ko, sasabihin ko na lang. Pero nakakaawa yung makakarinig. At ganun marami ang iglesia ngayon. Maraming sinasabing sila ay pastor, natuto lamang na kaunti,
At sasabihin nila, pastor na ako, mangangaral na ako. Kung natatandaan natin, nung senior ko sa inyo yung Princeton Seminary, nung si William Tenet, when he established the Log College, ang layunin niya doon ay matuto talaga, mahamon ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos para sila ay equip para malinaw ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. At yan ang napakahalaga sa kalahating kalagitnaan. Yan din ang nangyayari kung bakit marami tayong Reformation conferences na ginagawa ngayon. Napakagandang makita na nagagamit ang ating pastor sa larangan na ito. Marami na nag-enroll sa GMA ngayon dahil nakikita nila na ang kahalagahan ng pagre-reform sa maraming iglesia. Dahil tunay na malinaw ang salita ng Diyos na kailangan ipangaral mo siya ng tapat at ito ang pangunahin na ibinigay na layunin sa mga kaloob na ibinigay niya sa iglesia. Kaya ang hamon ko sa ating mga kapatid ay ito, damahin mo ang kahalagahan ng pag-iebanghelyo sa paggamit ng iyong kaloob sa paglilingkod. Uulitin ko, damahin mo ang kahalagahan ng pag-iebanghelyo sa paggamit ng iyong kaloob sa paglilingkod. Hanggat hindi mo nadadama, hanggat hindi mo ganap na intindihan sa iyong puso ang kahalagahan ng ebanghelyo, ay hindi mo bibigyan ng kaseryosohan ng iyong paglilingkod kahit ikaw man ay hindi preacher, ngunit gaya ng sabi, mahalaga ka sa iglesia para masuportahan ang pag-iebanghelyo. Yan ang unang layunin natin bilang isang iglesia dahil mismo ang Panginoong Hesus na siyang ulo ng katawan ay sinabi doon sa Luke 4:43, binanggit ko na to last time, nung tinanong siya, kaya ako naparito ay para ipakalat ang ebanghelyo. Ngunit marami pa din ang tumatanggi at patuloy na lumalaban dito. At hindi makakatulong dito kung hindi mo ginagawa ang matapat mong tungkulin o hindi mo ginagamit ang iyong kaloob. Noong 1997, malimit na natin narinig si R.C. Sproul, no? Noong 1997, si R.C. Sproul ay tinawag ng maliit na iglesyang St. Andrew's Chapel. Despite the fact na siya ay napakahusay at napakagaling na theologian. Marami siyang tinuturuan, pero wala siyang iglesia. At pagkatapos siyang kumbinsihin ng marami, tinanggap niya na ang panawagan na siya ay maging pastor nung iglesyang St. Andrew's Chapel, kasama si Burke Parsons. Ang kanilang mandato ay ipangaral ang salita ng Diyos in the Reformed tradition, ngunit hindi sa ilalim ng specific denomination. Ibig sabihin, strict sila do sa Reformed tradition, but not, for example, not by Baptist, not by Presbyterian, not by Methodist, but alam naman natin, sila ay na-ordain under the Presbyterian Church of America. Pero hindi yon naging sagabal para siya ay magpagamit bilang isang pastor. At sabi nga niya, nung siya ay tinanong, sabi niya, yung kanyang preaching ministry ang highlight ng kanyang preaching ministry. And one of his greatest regrets is it took him 58 years bago siya naging pastor. So, sa dami niya ng kaalaman, noon niya na na-realize na napakahalaga pala ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Yun ang pangunahin, hindi lamang yung academic learnings, but preaching the gospel, yun ang napakahalaga. Kaya niya tinanggap ang pagpapastor sa St. Andrew's Chapel. Kaya malinaw, sa nakita natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang binigyan ng malaking pansin ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kaloob doon sa iglesia. At sa karunungan na iginawad ng Panginoong Hesus sa kanya, kay Apostol Pablo, ay binalanse naman niya ito sa pamamagitan ng kahalagahan ng paggamit ng ibang kaloob upang masuportahan ang pagpapakalat ng ebanghelyo. At dyan tayo pupunta sa ikalawang katotohanan, sinasabayan ng paglilingkod ng may kabutihang loob. Excuse me po. Gaya nga ng sinabi ko kanina,
ang pag-iebanghelyo ay hindi nakakaangat sa lahat ng kaloob. Bagamat ito ay binibigyan ng kahalagahan. Hindi makakapagpatuloy ang pag-iebanghelyo o epektibong pangangaral ng salita ng Diyos kung hindi magagamit ang iba pang kaloob sa mga miyembro sa pagsuporta nito. At dito natin, gaya ng binanggit ko, nakita natin ang karunungan na iginawad ng Diyos kay Apostol Pablo. No? Balansing-balanse. Mangangaral tayo, mag-iebanghelyo tayo, pero kailangan gumawa rin tayo ng kabutihan. Yan ang pagbabalanse at pagbibigay halaga sa ibang kaloob. Kaya lalong-lalo na sa benevolence, sa kapatiran at sa kapwa. At dito nga, after nung unang apat, itong huling tatlo ngayon sa talata 8, 8b, 8c, and 8d, ay nakadirekta sa disposisyon ng puso at kalooban kung saan ang paglilingkod ay dapat ibigay. Una dito sa tatlong ito ng kaloob ay yung pagbibigay or the one who contributes with generosity. Alam natin na ang pagbibigay ay natural, dapat sa bawat mananampalataya. Ngunit alam din natin na merong mga bihirang tao na kung magbigay ay talaga namang kakaiba. Narinig natin yan last week dun sa Adult Sunday School ni Deacon Ian, si C.T. Studd, di ba? He was already a missionary, mayaman siya, he had the money, at naghihirap siya, yet he gave that, tama ba, 25,000 sterlings ba yun? Malaki yun, ano, ng panahon na yun. 3 billion na nga ba, kung tama yung recall ko. Eh kung siguro siya naghihirap noon sa ordinaryong miyembro siguro tulad natin, hindi, kukuha muna siguro kung 10 milyon dito, sa ako na ibibigay yung iba. But he gave everything. He was very generous in giving yung perang yon dahil nauunawaan niya na ito ay kailangan para may pagpatuloy ang pag-iebanghelyo. Yun ay suporta. Yun ay pagpapakita na totoo ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ko, makikita ng tao na totoo ang ebanghelyo. Ano? Sabi nga, God rewards the generous giver. Diba? 2 Corinthians 9:7. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngunit dapat may kamalayan ng isang mapagbigay ang maaring panganib din ito. No? Kailangan may awareness siya. Maaring sa kanilang kabutiang loob ay umani sila ng sobra-sobrang paghanga o papuri sa kanilang generosity sa mga natulungan nila na maaring mauwi sa hindi kinakailangang pabor ng mga mayayaman. May danger din yan. Hindi ka dinidiscourage na magbigay ka ng masagana, pero hindi kaila na meron nagbibigay ng masagana para sila ay mapansin. Totoo yan sa maraming iglesia ngayon. Ano? Kung di ba, kung tama yung recall ko, alam natin yung kwento ni Jonathan Edwards, why he was expelled from Northampton, doon sa kanyang church. Those were the influential people. So pag sinabing influential, in most cases, ito yung mayayaman. They probably give much to the church. So, ang nangyari doon, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan. Maaaring nagbibigay sila generously, but that was used for the wrong motive. They expelled a very dedicated preacher. So nakikita natin ang danger. Pero mga exception yon. But nangyayari ang panganib na yan sa mga generous giver. May paalala lang, we are encouraged to give generously. Kaya sinabi ito ni Apostol Pablo. But at the same time, we should be wise as a serpent, lest it consumes us kung tayo ay nakakatanggap na ng maraming parangal. Magandang paalala yan. Tunay nga, ang mga kapatiran na nagbibigay ng masagana ay nagiging kalakasan o motibasyon din sa mga nangangaral ng salita dahil alam nila na ang kanilang mga pagpapagal ay makakaasa sa tulong ng mga kapatiran sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay. Ngunit ito rin ipaalala doon sa ilang maaring siguro naman wala sa ating iglesia. At may nakita na ako dito, dumadalo sa iglesia natin, bagamat di natin miyembro. Umaasa lamang siya sa binibigay na tulong o ng pera. Nung tinanong natin, kasi binibigyan siya ng pera.
And I cannot forget, during the Deacons Conference, I think 2 years ago, ang sabi ng isang pastor doon, which is, I agree, the church is not a charitable institution. Maaring tumulong tayo by way of the benevolence, pero hindi natin duty na ibigay lahat ng pangangailangan. Paalala lamang ito, kung merong tumitingin sa iglesia na source lang na iyong fund, dahil gaya ng binanggit nga dito, ang pangunahing mandato ng iglesia ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. So binabalanse lang natin yan. At doon sa ikalawa naman, doon sa larangan ng pamumuno or leadership na may pagsusumikap, ay ito ay napakahalaga din. Imagine, isa sa pinakamahirap na gawain ng isang tao ay pangunahan o i-lead ang mga tao. Siguro sa mga administrators dito, naranasan nyo na yan. Pag mga pasaway, ang iyong mga reports, ay talaga namang, ako kaya nga ubos na buhok ko At sa iglesia na puno na makasalanang tao, ngunit meron ka mga kapatid na pinagkalooban para manguna, ay dapat mo ipagpasalamat yan. Sa mga ministry heads natin, pasalamatan natin yan dahil nagagawa nila ang tungkulin nila at hindi na kailangan mamumblema ang mga preachers sa mga pastors na ipangaral ng Ebanghelyo, kaya sila ay nagiging epektibo. Yun ang sinasabi rito ang kahalagahan ng merong namumuno. Yan ang sinabi sa Thessalonians 5:12, maging sa 1 Timothy 5:7, yung mga namumuno. Gamitin nyo na maayos ang inyong mga kaloob na ibinigay sa inyo. At ang panghuli, yung pangatlo, ay ang pagiging mahabagin na may kasiglahan. Ito na yung acts of mercy with cheerfulness. Ito ay maaari nating idugtong sa masaganang pagbibigay na binanggit ko kanina, ngunit sa paggamit ng habag dito ay maaaring ituon nito ang atensyon sa mga mas nangangailangan na kapatiran. Totoo yan. Ngayon mas nagiging buhay ang Ebanghelyo dahil alam natin hindi pantay-pantay ang ating mga resources as may mga nangangailangan at pag sila ay nakakatanggap ngayon ng compassion, ng habag, ngunit nagagalak ng mga kapatid, you can imagine the impact that it creates to the brethren. At maging sa labas ng ating iglesia, ginagawa na natin yan. Di ba? Sabi nga ni John Calvin, sapagkat kung paanong walang nagbibigay ng higit na aliw o sa sino mang nababalisa, kaysa makita ang mga lalaking masayahin at maagap sa pagtulong sa kanila. Kaya't ang pagmasdan, ang kalungkutan sa mukha ng mga taong binibigyan ng tulong ay nagpaparamdam sa kanila na sila ay hinahamak. So ibig sabihin nito, pag nakikita ng mga nakakababang nating mga kapatiran o ng maging mga taong nasa labas na nakakatanggap sila ng habag, na may galak sa mga miyembro ng iglesia, iba ang kagalakang idinudulot sa kanila. Mas nagiging buhay ang Ebanghelyo. Sinusuportahan ito ngayon yung pangunahing mandato ng Ebanghelyo. Maari tayong magbigay, ngunit kung walang halong habag o tunay na malasakit sa kapatiran, ay nagbibigay o tumutulong tayo na hindi bukal sa kalooban o ito ay isang pagpapakitang tao lamang. Maaring maraming ganyan sa iglesia dahil ang naisin nila ay mapansin lamang at mabigyan ng papuri ang pagtatangi sa kalagitnaan ng mga kapatiran. Pumapalakpak ang kanilang mga tenga pag sinasabihan, uy, ang ganda naman ng ginawa mo, salamat. Walang masama magpasalamat, pero dapat bukal sa kalooban natin ang pagbibigay natin ng mga tulong. So makikita natin, itong tatlong to, mas kukuntido sa naunang apat, ngunit ang paglilingkod ng mga ito, ng may kabutihang loob, ay lalong nagpapatingkad sa mensahe ng Ebanghelyo. Di ba? Marami nagsasabi, puro kayo Bible, puro kayo Ebanghelyo, pero ang buhay nyo, hindi naman kayo dumadamay. And that's a fact in many churches right now. Even in Reformed churches. They are so academic, but there's hardly any benevolence. Yan ang nakakalungkot. Puro theology, puro doctrine.
but there's no act of mercy, there's no act of compassion. Galing ako sa marketing, at marami kami mga nilaunch na mga product, pinakalalang product. Siyempre, pag nag-launch ka ng product, ay ibibenta mo yan. Sa maraming kumpanya, pag nakabenta na, masaya na, kumita na eh. But for reputable companies, we make follow-throughs. At dyan namin ginagamit na ng lahat na tao. From the planning, from the product development, hanggang sa launching, hanggang sa selling, now our field people, pupuntahan nila yung mga nakabili to ensure na tama yung paggamit nila kung ano may kakulungan, ibinibigay yung suporta. Parang ganon din ang ebanghelyo. But the great difference is, we're not selling the gospel. Hindi natin binibenta ang salita ng Diyos. Hindi natin ito pinepedal, hindi natin ito nilalako. Ipinangangaral natin to. Ngunit kailangan suportahan natin ng maluwag ang ating mga kapatid na nag-iebanghelyo. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid ay gamitin mo ng walang pag-iimbot ang kaloob na natanggap mo mula sa Diyos. Maliit man o malaki ito. Gamitin mo ng walang pag-iimbot, ibig sabihin walang reservation. Ang kaloob na natanggap mo mula sa Diyos, maliit o malaki man ito. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay nakikinabang sa mga nauna na sa atin. Karamihan sa dito ay mga nakakabata na. We are composed of the passing generation, the mid-generation, the youth. But umabot tayo sa iglesyang ito dahil sa pagsusumikap ng mga nauna sa ating mga kapatid. At nagpapatuloy ng mga kapatid natin sa tulong-tulong ng bawat miyembro ng iglesia. At ito pa rin ang hamon namin sa mga wala pa kay Kristo, yung mga nandito, maging yung mga tumutungay sa Facebook, sa paulit-ulit mo na pagdalo sa iglesyang ito, saksi ka sa matapat na pangangaral ng ebanghelyo sa pulpitong ito. At sa likod niyan, ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga kapatiran sa pagdamay sa mga nangangaral ng ebanghelyo. Anong pumipigil sa iyo para kilalanin ang Panginoong Hesus? Maaaring nakatanggap ka rin ng kabutihang loob sa mga kapatiran dito kahit di ka miyembro ng iglesia. Alam natin yan, totoo yan. Ngunit hindi dapat yun ang titingnan mo. Ito ay isang katawan. At ang layunin ay mas malalim, mas mataas, kundi ang iyong kaluluwa. Na siyang pinagsusumikapan ng iglesyang ito na maabot sa pangangaral ng ebanghelyo. Noong late 18th century, sa Inglaterra, merong tinatawag na Clapham sect. At ang nangunguna rito, ang nasa sentro ng grupong ito, ay walang iba. Kilala ng marami sa atin, sigurado, si William Wilberforce. Alam natin si William Wilberforce, kasama si John Newton, ang isa sa mga tanyag na umaksyon para mapatigil ang slavery sa Inglaterra. Itong Clapham sect na to, actually, yung sect, hindi naman talaga sila sect. Binansagan lang silang sect, but they're actually called Clapham saints. Sila ay composed ng iba't ibang mayayaman, mga taga-England, at sila ay nagsama-sama para sa layunin na labanan o i-outlaw ang slave trading. Kasama rito ni Wilberforce, si John Venn, ang rector ng Paris Church, nakilala sa kanyang pagiging addict sa benevolence. Yun ang kanyang katangian. Gusto niya gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kasama rin dito si Granville Sharp. Ito, hindi naman ito ganun kayaman, pero nagtrabaho siya dahil ang layunin niya for apologetics, nag-aral siya ng Hebrew at ng Greek para idepensa ang Christianity sa mga Hudyo at sa mga infidel skeptics. Meron pa si Hannah More, isang babae, medyo mas bata, an educator and writer na kinausap yung mga mayayaman sa paligid nila, lalo sa fashion,
para makalikom ng mga halaga para matulungan yung mga mahihirap na sektor ng society. So nakita natin, sila ay nagbuklod, iba-iba ang background, and it took 20 years na pakikipaglaban nila Wilberforce para ma-outlaw ang slave trading, but another 25 years for its total emancipation. 45 long years. Nagtulong-tulong sila, ginamit ang kaloob para mangyari ang ipatigil na ang pangangalakal ng alipin. Ang Grace Baptist Church ay 43 years na. Nakita na natin ang bunga ng ang pagsusumikap ayon sa mga kaloob na binigay ng Diyos. No. Nawa sa pagtatapos ng maikling seryeng ito ay naging malinaw na pagpaalala ang sulat ni Apostol Pablo. Hindi kailan na ang ating iglesia ay tinitingala ng marami, ngunit hindi rin natin maitatanggi na maaring tayo ay guilty sa maraming bagay na sumasalungat sa katuroang naririnig natin. Yan ang dahilan kung bakit ito sinulat ni Apostol Pablo. No? Lahat ng mga nakasulat sa Biblia para paalalahanan tayo. Tayo ay binigyan bawat isa ng kaloob. Hindi mo kailangan maging sikat, maaring nakatago ka, ngunit huwag mong pipigilan ang sarili mo na gawin ang iyong tungkulin dahil hindi makakasulong ang iglesia kung hindi mo gagawin at gagamitin ang kaloob na ibinigay sa iyo. At yan nga ang diwa ng aamitin nating responsive ngayong hapon. Dito sa Dakilang Diyos ako'y kausapin. Diyos sa ika-6 na stanza, sabi nga dito, gamitin mo ako, Panginoon, sa nais mo ay iayon, kahit saan, anumang paraan, hanggang makita kang mukhaan. Nawa ay kasihan ng Diyos ang ating iglesia, mapalad tayo, meron tayong iglesia ganito, at nawa sa mga kaloob na ibinigay sa atin, ay patuloy tayo magpagamit sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay magsitayo at umawit sa ating Panginoon ng himnong Dakilang Diyos, ako'y kausapin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal naming amang nasa langit, muli po kami nagpapasalamat ngayong hapon sa inyong katapatan sa aming iglesia. Salamat po sa inyong salita, o aming Diyos, na pinarinig mo sa amin ngayong hapon ang katotohanan ng kahalagahan ng pagpapasakop dito. Salamat nga po na ipinakita mo kung gaano kahalaga na ipahubog namin ang aming mga isipan upang kami ay maging hindi mapagmataas sa kalagitnaan ng aming iglesia, ng aming mga kapatiran. Salamat na kami rin ay ginamit mo, kami rin ay tinuring mong kabahagi ng iisang katawan kung saan ikaw ang namumuno at ang mga Panginoon ay tunay na bilang kabahagi ng katawan ay maging magpapasalamat kami sa mga kaloob na iginawad mo sa bawat isa. Tunay nga nakita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Nawa, Panginoon, ang iglesyang ito na tinaguyod mo na ng nakaraang 43 taon ay magpapatuloy pa rin sa pangunahing mandatung ito upang maabot ang maraming kaluluwa, ang mga naliligaw, at maging palakasin pa rin ang mga kapatiran upang kami ay magawa namin ang mga tungkulin na ibinigay mo sa amin na umaasa lamang sa banal na Espiritu. Salamat nga po sa katotohanan ito, Panginoon, na kami ay magdiriwang ng anibersaryong ito. Batid nyo na kami ay pinagpala ng tapat na pangangaral ng inyong salita, ngunit na doon pa rin ang panganib ng pagmamalaki sa aming kalagitnaan. At yan ay tunay na nakikita namin sa aming kapaligiran. Huwag niyo pong loobin, o aming Diyos, na mangyari ito. Patuloy mo kaming kausapin, bawat isa. Huwag naming talikdan ang mga
even ang aming mga individual na gawain, even ang aming pagbubulay-bulay na inyong salita, ang pananalangin, Panginoon, dahil ito ay ginawa niya sa amin, ibinigay niyo ng libre upang kami ay mahubog ang aming mga diwa na inyong salita, na siya namin maging tanglaw at gabay sa paglakad sa mundong ito. Hindi namin alam kung ilang taon pa ang aming tatahakin. Ngunit alam namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na gagabay sa iglesyang ito. Hindi kami umaasa sa mga nakarang pagpapala na iginawa niyo sa iglesyang ito. Ngunit naniniwala kami na hindi niyo pagkakait ang pagpapalang yan sa mga taon pang aming tatahakin. At nawa, Panginoon, ikaw pa rin Diyos, ang tunay at matapat na ipangaral ng iglesyang ito. Kaugnay kong may Panginoon, na mahalin namin ang bawat isa, na ipamuhay namin ang mga katuroan dito. Hindi lamang ang mga natutunan namin na ilagay sa diwa, kundi ilagay din sa puso at isabuhay namin gaya ng tinuturo ng inyong salita. Muli po aming Diyos, marami pong salamat, naway napuri ka namin ngayong maghapon. Salamat sa pagpapala ng mga mensaheng ibinigay niyo sa amin. At hanggang sa muli namin pagkikita, ay tunay na kasihan mo ang mga bawat kapatiran, maging sa aming pag-uwi mamaya, ay maging kasama ka namin, maging sa buong linggo. Purihin ka aming Diyos, at ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.